Ayun mga kabida, hawak-hawak ko ngayon as I promise itong si Mau 37. Nandito tayo sa loft, nakapasyal tayo. Nagwawala na to kasi may anak po siya ngayon. May nag-iisa siyang anak. Kukunin ko na nga saglit. Papakita ko sa inyo. Solo ang anak niya ngayon, solo. Ayun o, may solong anak si Mau ngayon. Magiging OLR champion ba ito? Sana no. Sumunod sa yapak ng kanyang mga mga ate o kuya. Ayan. So, pakilala ko lang ulit sa inyo si Mau ha. Balik ko lang itong anak. So, sino nga ba si Mau 37? Hindi ko maalala kung naikwento ko siya sa inyo ng in detail, no? Si Mau 37 po ay isang locally bred na racing pigeon. Kung di ako nagkakamali, anong taon ba to? I-check natin ang ring ni Mau so that I can give you a more exact. Yan, 2021. So yan, 2021 nga. Way back 2021, active pa po ako na nagpapakarera ng kalapate. Si Mau 37 po ay banded ng ulap ring, black ring, no? SDR ba to? NDR 2021. Ito po yung pandemic times, ano? Kakatapos ng pandemic. Stricto sa mga checkpoint. Mahirap lumabas, pumasok ng mga probinsya. So ito po napanganak ng 2021, itong ibon na to. Ang nag-breed po ka sa kanya ay si Mau Tejano, ang aking kaibigan. I think retired na sa pag-iibon. So si Mau Tejano po, way back, bago ito napanganak, bumili siya sa akin ng ibon. Hindi ako nagkakamali, dalawa yan. Bumili siya sa akin ng hen. Bumili siya sa akin ng hen at saka isang cock, kung di ako nagkakamali. Yung hen na binili niya, yun yung line ko ng 300H o si 300H mismo. Binili niya sa akin si 300H. Wala akong naging problema, binenta ko sa kanya yon. And na-breed niya ito. Siguro nasa kanya lang si 300H ng mga ilang buwan. Breed niya si 300H sa isang Peter Van de Merwe BDB Cross na ibon. Galing kay Sir Vir Dakanay, Engineer Vir Dakanay. Isa na rin pong retired na nag-iibon sa La Union. Napakabot sa inyo si Engineer Vir. So in short, nagawa niya itong ibon na to. So yung NDR race namin, hindi natuloy ng NDR dahil sobrang stricto ng Cagayan. What we did, tinuloy namin ng South. At sa karera na yan ay inabot namin ang Lucena City as the last lap. Lucena City. Ayan, sa Lucena City, yun ang last lap, umuwi si Mau. Ang time niya 700, parang ganyan, 743 kung hindi ko nagkakamali, no? Kalaban niya sa karera noon si Lucky 9, yung ibon ko. Kalaban sila, nag-uungusan sila 1 and 2 sila eh. Kung hindi umuwi si Mau ng last lap, which is Lucena City, ako sana ang first overall. Ibon ko sana ang magcha-champion kasi dumating si Lucky 9, young bird sila pareho eh. Dumating si Lucky 9 ng ahead. Wala pa nagka-clock. Ayan, nasa 900 ang speed niya. Tuwan-tuwa ako. Sabi ko, nako, magkaroon na yata ako ng first overall sa middle distance. So, syempre, nagsya-celebrate dahil solo pa lang yung, nag-isa pa lang yung nag-clock. And then, after few minutes, pagtingin namin sa clocking, pumasok na itong ibon na to. Si Mau 37. And yun, the rest is history.
Mau 37 was declared the first overall or overall champion of that race. And after siguro less than a year, in-offer sa akin 7 itong ibon. Kasama yung nanay Mau niya. Tejano. And I bought them. Binili ko sila lahat. I bought them. Si 300H at saka ito. Ang di ko lang nakuha si Mau 36 na unahan ako yung kapatid nito na winner din. Lap champion din. Ayan. So, yun po ang bloodline nito. May 300H at Peter Van den Merwe na may Vandenbroek. Ayan. Mababa ko na ito muna, sandali. May ano siya. Hindi siya masyadong may stress, meron siyang anak. Okay, so tatanungin niyo ako, sino ba si 300H? Maganda kasi yung maatras tayo para mas makilala natin yung mga ibon. Si 300H po ay gaya ng kung naalala nyo na i-vlog ko na way back. Si 300H po ay isang hen. Nanay ni Mau. Si 300H ay galing sa isang Taiwan ni Brother Tirso Villanueva. Yung kanyang red check na Taiwan. Na producer ng napakaraming winner hanggang Batanes. Si Red Check Taiwan, pinaris ko sa isang ibon na nabili ko sa Cavite. Nahulog mula sa bubong ng isang hindi nagkakalapate. In-offer sa akin ng 300. Nagkataon kasi na meron akong pinasyalan noon sa Cavite, hindi para sa kalapate, para sa isang family occasion. Yun, nakita ko doon na may kalapate sa kapitbahay ng aking pinsan. The old man who captured that pigeon, sabi niya, kung gusto mo, kunin mo na lang 100 pesos. Sabi niya. Sabi ko, Tatang, can I buy it for 300 pesos? Sige, sabi niya. So, yun. Binili ko siya ng 300 and from there on, tinawagan ko siyang 300H. Ayan. So, yan po ang history ni Mau. And yun na nga po, masaya po tayo kahapon sa naging resulta. Kasi, first lap, isang anak ni Mau 37 ay nag-clock. Dumating din yung dalawang anak niya. Tatlo kasi ang anak niya doon sa OLR. Dumating yung dalawang anak niya, late na dumating. Pero grateful pa rin kasi buo yung tatlo. Yung isa, clock ng first lap. Tapos yung dalawa, nabutas ang first lap. Second lap, masaya tayo kasi yung tatlong anak niya, lahat clock. Ang bibilis. No? Ayoko na sabihin yung ranking nila. Sobrang bibilis nila. No? And then yesterday, yung third lap, tatlong anak niya, dalawa doon, clock ng semifinals o clock ng Donsol Sorsogon. Ayan. So, siyempre masaya tayo kasi ang lupit. Sabi ko yung term ko is malupit. Malupit kasi dahil very challenging. Yan lang yung meaning ng unlupit, no? Walang ibang masamang ibig sabihin. Never po tayo na naging negatibo sa ating kapwa o kung sino man yan o club man yan. Because we always support and promote ang pigeon industry sa Pilipinas, sa ating bayan. Isa po akong number 1 supporter. You can check all my records sa mga post ko and I never been a basher of anyone. Hindi po tayo ganun, no? Hindi tayo naninira o nananakit ng kapwa. But sa kabilang banda, tayo ay sumusuporta lagi. Sa mga nakaka-follow sa akin, kilala nyo ako. So, yun po. Sa madaling salita, masaya tayo, no? Masaya tayo, meron tayong ibon. Anak ng ibon natin na nakarating ng ganong estado. Masayang masaya talaga, no? And sa last lap, hoping makaklak sila sa mga kaibigan na nagtiwala sa kakayanan ng ating mga ibon.
Ganun din sa atin din dahil tayo nag-breed sa mga ibon. So, praying na mag-produce si Mau 37 at yung kanyang pair na si Alice ng isang finals champion. Pangarap yon. Pero kung magkaklak sila sa last lap, sobrang papasalamatan ko yun. Ayan. So, ngayon, nagbe-breed na naman si Mau 37 habang bata pa siya. I-breed natin siya. Ilalaro natin yung mga anak niya. Subok lang ng subok, ano. Nakita naman natin yung potential ng ibon, yung mga anak niya. And who knows, no? This time, or maybe next time, only God knows. Yun ang message ko sa bawat isa, huwag susuko. Positive lang tayo lagi. Huwag mawala yung pag-asa. No? Dapat kasama lagi natin yung pag-asa sa buhay natin. Ang taong walang pag-asa, wala nang pupuntahan. Pero yung pag-asa, pag andyan pa, meron tayong paroroonan. Mayroon tayong magandang tutunguhan. So yun, mga kabida, maraming salamat sa inyong maiksing oras. Salamat sa inyong tiwala at suporta. Positive vibes lang po tayo lagi. Good luck sa lahat ng may karera. Maraming salamat mga kabida. Kayo ang tunay na bida.